Dear Kuya Poy, ako po si Lorraine, 29 years old mula dito sa Tarlac. Sa totoo lang, lumaki po ako sa pamilyang may kasambahay. In short, hindi ako sanay sa mga gawaing bahay. Paunti-unti naman ay natututunan ko na lamang ang mga bagay na yan. Yan ay matapos nga kaming ikasal ng boyfriend kong si Alan, 5 months ago. After naming maikasal ni Alan ay nagdesisyon na rin kaming bumukod simula nang na-turn over na sa amin ang bahay naming mag-asawa. Noong una ay wala namang problema sa biyenan ko dahil nagagawa niyang mag-surprise visit sa amin. Yun nga lang, dahil parehas kaming may trabaho ni Alan na mister ko ay naiiwan namin ang aking biyenan sa loob ng aming tahanan. Ang masaklap nga lang, Kuya Poy, ay darating kami sa bahay at bubungaran kami ng non-stop na sermon ng nanay ni Alan, which is sobrang layo sa ugali naman ng mga magulang ko. Never kasing ginawa sa akin yon ng parents ko. Pero ang reklamo lang naman ng biyenan ko ay yung ayos ng bahay naming mag-asawa. Sa totoo lang, hindi pa naman din kasi totally naaayos namin ni Alan ang bahay dahil kalilipat-lipat lang naman namin ni Alan. Maski kapag walang makitang tirang ulam sa ref, ay nagagalit din ang napakagaling kong biyanan. Kesyo dapat daw ay may luto kaming ulam na pagkain good for 1 week. Kasi siguradong dahil sa pagod daw kami, ay sa fast food na raw kami tiyak nakakain. May isang pagkakataon pa nga na nagluto siya pero ang catch ay para lang kay Alan. Sa anak niya, pambaon daw yon sa office. Plus, siya na rin ang naglilipat ng mga pwesto ng mga furniture namin. As in, siya ang nagbabago-bago ng ayos ng mga gamit namin sa loob ng bahay namin ni Alan. Hindi ko alam, pero parang ayoko ng taste niya. Medyo sobrang old na rin kasi yung style, Kuya Poy, kung mag-ayos ng bahay ang nanay ni Alan. Yung mga hindi rin natitiklop na damit ay ibinababa niya rin sa sala. Pero ako pa rin naman na nagtitiklop at nag-aayos noon. Nakakapagod na nga ang sa tenga dahil naririnig ko ang walang kamatayang pagbubunganga ng biyenan ko sa loob ng sarili naming bahay. Nakakatawa na nga lang. Sarili kong bahay yon pero tinatrato akong ganun. Para bang hindi ako matinong asawa pero pagdating sa kanyang anak ay talo niya pa kung i-baby si Alan. Pagod na nga ako sa trabaho tapos ako pa ang pinapasalo sa lahat ng mga gawaing bahay. Samantalang si Alan, ang napakagaling na anak niya ay hinahayaan niyang magpahinga na lamang dahil pagod na pagod daw ito sa trabaho. Teka lang Kuya Poy, parehas lang naman kami ng asawa ko. Tingin ko nga katulong ang turing sa akin ng nanay ni Alan sa sarili kong pamamahay habang ang magaling kong biyenan nga ay mismong amo ko. Samantalang hindi dapat siya makialam sa mga ganitong bagay at usapin. Masakit nga lang pero sa sarili ko talagang tahanan ay nakararamdam ako ng kaba every time na may naririnig akong kalabog o tunog na nagbubukas ng gate. Natatakot ako kasi baka nandyan na naman ang nanay ni Alan. Kuya Poy, pagod na ang utak at ang tenga ko sa walang katapusang litanya ng biyanan ko. Aakalain mo tuloy na wala na akong nagawang tama sa paningin ng pinakikisamahan kong bagong pamilya ko. Papaano ko nga ba sasabihin sa nanay ni Alan na ayaw ko nang pumunta siya muna sa bahay nang hindi siya na-offend o nasasaktan sa sasabihin ko? Sarili ko kasing asawa ay hindi man lang rin ako magawang ipagtanggol man lang sa harap ng kanyang nanay. Hanggang dito na lamang ang aking kwentong ipadadala sa inyo at hihintayin ko po ang inyong payo at mga kasagutan. Lubos na nagpapasalamat, Lorraine.
Napakinggan nga po natin ang kwento nitong si Lorraine. Ay nako ha, para dyan sa asawa mong si Alan, Lorraine, wag na wag kayo mag-aasawa kung hindi pa kayo pwedeng bumitiw sa dibdib ng inyong mga ina. Okay, kapag kayo ay nakabase pa masyado. But then of course, hindi naman po palaging yan dun sa mag-asawa Ang problema, minsan masyado rin talaga nakikialam na yung kanilang mga in-laws. Well, sabi mo nga Lorraine, ay masyado nakikialam ang biyanan mong babae. Oo, sa pagsasama ninyo sa loob pa mismo ng sarili ninyong tahanan nitong si Alan. Nanay yan ng asawa mo. Ibigay natin yung pagkakataon na si Alan ang gisingin mo, kalampagin mo. Dapat kasi siya yung maging mas masigasig na dapat magpaabot naman ang concern mo sa pagiging pakialamera na at pagsobra na rin ng nanay niya sa sa mga responsibilidad na inaako nito sa loob ng inyong tahanan. Pero alam mo, mas mainam din na sa pag-uusap na yan ng mag-ina, kung kakailanganin, ay nandun ka rin sa harap para direktang nasasagot at hindi yung para nagsusumbungan kayo nitong nanay ni Alan at ikaw doon sa anak nila para hindi siya nagmumukha naiipit sa gitna. Right there and then, ayusin ninyo ng kalmado. O ano ba ang dapat mangyari at sino ba ang reyna sa tahanang ito. Okay? Mainam din na piliin of course ang mga salita na may respeto pa rin sa likod ng hindi natin pagkagusto sa mga ginagawa ng ating biyanan sa loob ng ating tahanan. Maganda rin na ma-remind din sa mga nakatatanda, mga nakikinig, bagaman gusto natin na mapabuti ang mga anak natin sa pag-uumpisa ng kanilang buhay may asawa, hayaan po natin silang matuto. Tayo ay dito lamang sa likuran nakagabay. Hindi ho tayo dapat na sila ay pinangungunahan sa bawat gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Okay? Hindi ho pagiging irresponsable yung sige, hayaan mo na muna sila dyan. Magkamali. O kaya naman, kapag maganda ang ginagawa nila, di very good. O kapag hiningan kayo ng tulong, ayan, tsaka tayo pasok sa eksena. Ganoon ang trabaho ng mga magulang na meron na ring mga anak na nag-asawa na. Tanggapin natin sa sarili natin na meron na rin silang buhay na binubuo para sa sarili nila. At dyan na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.